Mas maganda nga ba magturo as a kindergarten teacher here in Thailand or mas maganda pa din sa high school? Hello po! This is Teacher Queen, your kindergarten teacher in Thailand. Bago ako naging kindergarten teacher, naging high school teacher din po ako dito. So, isi-share ko ngayon kung ano nga ba yung differences between the two levels. By the way, naka-experience na rin ako mag-tour ng nursery, pratom, or grade school, or grade level from grade 1 to 6. Naka-experience na rin ako ng high school, junior high at senior high kasi isa lang dito eh. Mati yung 1 to 6 ang tawag dito sa Thailand. Tapos ngayon, I'm currently teaching as a kindergarten teacher / pinapaturo na din sa nursery class. So, ayun. Disclaimers! Bago ako mag-share ng mga experiences ko or mga chika natin regarding sa teaching dito, experience ko lang to ha. So, iba-iba po tayo ng mga experiences kasi nakadepende rin po sa schools. Oo, iba-iba talaga ang rules at iba-iba din yung mga trip natin kung paano tayo magturo at kung ano yung mga curriculum na ginagamit sa school. First job ko kasi dito sa Thailand ay naging kindergarten teacher ako for 1 year. I was hired sa isang private school dito, tapos pinag-extra classes kami at naka-assign ako sa extra classes ng grade 4. Oh, sorry, napastop ako doon. Parang grade 3 at 4 yun. At saka may times din na pinaturo ko ng grade 2. I think ganyan. Nakalimutan ko na. Way back anong year pa yun? 2019? So, yun, yung pratom kasi yan dito. So, nakapagturo din ako noon for extra classes at English conversation, yun. Next naman, lumipat ako ng school at naging high school teacher ako. Matayong 1 to 6 yung high school dito. Junior at saka senior high, naka-isang school yan. So, nakapagturo ako ng Matayong 2, which is grade 8. Tapos, Matayong 4, which is grade 10. Oo, grade 10 pala. Nasa utak ko high school eh. First year, second year, ganun. Grade 10. Tapos, senior high naman ay nakapagturo din ako ng grade 11 at grade 12. For 5 or almost 6 years, nakapagturo ako ng ganun. So, sa high school yun dito. At my current job now is as a kindergarten teacher na nagtuturo din ng nursery class. Oo, meron akong 2 classes ng nursery. Tag 20 minutes lang kasi. So, parang laro-laro. So, ngayon, ichichika ko na sa inyo kung ano yung differences. Saan may mas madali for me? Para sa akin, masaya akong nagturo sa lahat ng levels na yun. Oo. Kasi sa current school ko din, meron kaming extra classes. At nakakapagturo din ako ng K3 sa extra classes ko. May K1, may nursery din, at saka meron ding pratom, like pratom 1 to 6 din, or grade 1 to 6. So, chika na lang muna tayo sa mga advantages ng levels na yon. Ang pinakauna na pinakamaraming advantages talaga for me ay yung pagiging kindergarten teacher. Pero nakadepende din po sa school. Yung school ko lang ngayon, currently, we don't have books for kindergarten. Eh, yung first school ko nung naging kindergarten teacher ako, may books kami, may exam kami, at may grades kami. So, apakadami kong i-check nun. At subject teacher lang din ako na nasa kindergarten teacher, which is subject teacher lang din ako dito sa new school ko or current school ko as a kindergarten teacher and nursery teacher na din. Dinagdag yan eh. So, tinuturo ko ngayon ay phonics, conversation, science English, at math English. O, diba? Madami pakinggan. Pero nasa inyo kasi yun, paano niya siya i-manage? Ano yung tuturo niyo? So, yung advantages sa current school ko ngayon ay we don't have books, we don't make worksheets, hindi kami nagpapagawa. Like, totally usap-usap lang. Speaking lang, reading, ganun. Ganun lang talaga yung klase ko ngayon. At, wala din kaming pa-quiz or pa-projects or anything. Wala. Hindi kami nire-require na ganun sa current curriculum na ginagamit ng school namin. Pero sa Thai teachers, they have books. Yung disadvantages lang talaga sa kindergarten teacher in my current school, I need a full energy, yes. Pero I'm so happy kasi ang dami kong naibibigay sa bata. Ang dami nilang tutunan. Di ba nakakasaya yun? Kasi nag-year na din ako, lampas na 1 year, mahigit na ako ngayon sa current school ko. Tapos, yung mga ideas lang, how to make learning fun. Dun, medyo nakakapagod sa isipin. Pero, natutunan ko yun sa first year ko dito. I just need to be
ready. Yung sa summer pa lang, ready na ako ano yung ituturo ko, ano yung mga gagawin ko, kasi may schedule naman eh. So yun, mas madali na lang siya kapag prepared ka talaga. May mga times lang tinatamad. Tapos, nagiging talented. Graduate ba naman ako as BSN English? O, di ba? Nagiging talented tayo dito. Parang ako nagiging PE teacher. Kasi, nagtuturo tayo ng songs, nagiging singer, kahit na katamtama lang yung boses. Hindi kasi ako mahilig talaga kumanta, guys. Kanta-kanta lang na sabay-sabayan lang, ganun. Pangalawa, nagiging dancer tayo. Medyo may experience naman tayo dyan nung nag-aaral pa tayo. So, kahit pa paano, di ba? Kasi may mga times din kasi sa school namin, may mga events na kailangan namin magturo ng isang klase. So, sa isang klase ako nagtuturo ng sayaw nila, na isasayaw nila. Parang yung sa children's show, tapos yung end of semester ng mga events, ganon. So, yun, nakakasaya din kasi, di ba? Hindi mo kalain at hindi naman tinuturuan sila ng free time. Tinuturuan namin sila during my class time. So, di ba? Hindi na ako nakapagklase pag may mga event dahil nagtuturo lang ako ng sayaw or kanta. Regarding naman sa grades, pinapag-grades lang kami sa school namin for kindergarten. Wala na sa nursery. Sa kindergarten na classes ko lang per subject. So, per subject. Yung per section lang. 10 points lang po. 10 points for one sem, 10 points na sa second sem. Tapos yun lang. Dinadagdag lang kasi yung score namin sa advisory class nila. Sa pretom naman, or sa grade school, wala akong mga job or other task as a teacher kasi for extra classes ko lang sila. So, wala. Wala ding grades ang extra classes. Talagang totally turo lang. Yung parang nasa center lang. Pero wala kaming quizzes. Nagpapa-quiz lang ako. Parang during the extra class lang. Wala kaming books din. So, kanya-kanyang paraan kung anong yung ituturo mo, paano mo sila tuturuan, mga strategies at techniques lang din. Sa high school naman, from Matheum 1 to 6 or grade 7 to grade 12, ang nakakapagod lang, so start tayo sa disadvantages. We have books plus notebooks, may semester projects, quizzes, tests, exams, at yung grades. Doon nakakapagod kapag hindi ka prepared the whole sem. So, may techniques din ako doon na hindi ako masyadong napagod. At nag-enjoy naman ako sa high school teacher. Kaya hindi ko masasabing saan yung mas maganda. Kasi nag-enjoy din ako noon. Sobrang saya kasi sabihin na natin madami akong chinecheck na books at notebooks. Pero madami din ako free time nun. Hindi kasi masyadong loaded talaga sa school ko na nun. Ha? Madaming free time, may lunch at saka may times din na 2 periods yung classes at yung mga bata ay nakikinig. Lalo na pag mga malalaki, nahihiya na yan sila, pinapahiya ko lang kapag sobrang nakakainis na sila. So, nagsistay lang sila at madami ding bata na tumutulong mag-check, pero bawal yan. Yung pinapacheck ko lang is yung mga quizzes lang, but for the exams, kami talaga. Yun lang. Tapos yung sa project, pinapatulong ko lang, pinapa-organize. Ganun lang. Yun sa mga leaders at yun sa mga officers lang sa classroom. Ang nakakapagod lang talaga sa grading system ay may SGS, yung may online system ba, yung grading system, oo. Isang mali mo doon, basta kahirap. Kaya, yung style ko noon, every time nagpapaquiz ako, nagdo-note na ako, yung sa laptop pala. So, laptop ako lagi. Kaya, madami ding advantages as a high school teacher dito. Kasi, isa sa mga advantages talaga, hindi ako masyadong nagpe-prepare ng lessons. Talagang PPT lang. Kasi meron na din kaming books at yung books namin ay meron siyang CD or yung disc na. Prepared na yung PPT. Pero pinapaganda ko na yung PPT at may mga additional lessons lang ako. So yun, nagdadagdag ako. At minsan kapag may time, trip ko yung pinapaganda, gawa ng activities, para mas nag-e-enjoy. So ginagawa ko lang din fun at mas nag-e-enjoy ako minsan sa high school. Kasi nga mas nagkakaintindihan na kami. At doon ako natutong magpasatay. Hindi ko alam. Parang naging conversation lang naman mga bata. At nag-enjoy lang ako. At madami ako naging barkada, alam mo yun? Kasi basta, parang, ang liit ko kasi sa mga bata ko, ang tatangkad nila, puro sila gatas dito. Sana all, ang tatangkad ng mga bata ko dito. So yun lang, as for me, masaya pong turuan lahat ng levels dito. Ang magiging disadvantage nakadepende sa school. Nakadepende po sa mga kung ano-anong gusto ng school, ay yung curriculum nyo, at sa mga kasama sa school. So, enjoy teaching lang po. Hanapin niyo lang po kung saan kayo mas komportable. At
gawan nyo na lang ng paraan para magiging masaya kayo. Enjoy! Yun lang po. Share ko lang. Bye! Ingat!